Ang sinasabi nila na basta nagpalit ng muffler, hinuhuli. Ang tanong, paano yung motorsiklo na hindi na available sa market, yung stock? Ibig sabihin pala, kung pagbabasehan ang kanyang posisyon, ibasura na lang yung mga motorsiklo na hindi available sa market ang kanilang Original stock. May sagot siya dyan, sir. I'll cut you off. Ang sagot niya dyan sa'yo, sasabihin niya sa'yo, di magpagawa sila, nakagawa nga sila ng mga carbon fiber, magpagawa sila ng kamukha na original talaga. Salamat sa Panginoon at sa wakas nakakausap na natin Colonel Busita. Congressman, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Davao City. Yes sir, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng mga sumusubaybay at sumusuporta sa inyong programa. Ito po, dinig na dinig po kayo ngayon sa Davao City, Sir Randy Cañedo po sa IFM, isa po sa mga pinakikinggang stasyon dito sa Davao. Alam niyo po, kaninang umaga nag-interview po ako sa aming TEU chief na si Colonel Garcia at kanya pong pinanindigan yung sinasabing huhulihin lahat ng may mga modified muffler. At pag sinabi po niyang modified, lahat ng aftermarket muffler na hindi original, magbabase daw po sila sa Google picture ng isang brand ng motorsiklo at kapag hindi tumugma yung muffler doon sa picture, abay, huhulihin daw po nila at kanila na po itong napatunayan kasi nung nakaraang araw ay pinagpipison po nila yung mga inimbargo, yung mga confiscated na muffler na aftermarket naman. Ngayon, iplinay ko rin po yung interview namin sa LTO at ang LTO naman ay nagsabi po na hindi naman namin hinahabol yung mga aftermarket muffler. Ang importante sa amin, yung decibel level na hindi lalampas sa 99. In fact, inamin ng LTO na wala silang device na decibel meter, kaya kung may masususpetsahan sila, pinapabalik nila doon sa MBIS para ma-check kung ang decibel meter ba nito ay nakapasa. O tinitingnan na lang nila yung registration kasi dumadaan naman lahat sa inspection. Ito, dalawang conflicting message na nakuha namin from LTO at saka yung TEU. Kapareha sila ng stand ng CTTMO ng Davao. Colonel Busita, Congressman, maraming beses ko po kayong nakita na dinepensahan po ninyo ang kapakanan ng mga motorista at ang kawawang mga negosyante na nagbebenta ng aftermarket muffler. Ganon din po ba ang inyong stand hanggang sa kasalukuyan o nagbago na? Yes sir, bago ko po kayo sagutin, gusto kong iparating sa inyo at sa ating mga kababayan. Unang-una sa lahat, hindi po namin ipinagtatanggol ang motorista na may paglabag sa batas o ordinansa. Ang gusto lamang po namin, tama at maayos na pagpapatupad para hindi naman napiperwisyo ang mga disiplinado at marunong sumunod sa batas. Ayun. Ngayon, sagutin ko po sa inyo yung nabanggit ninyo na si Colonel Garcia na chief ng CCTMO Davao City. TEU po siya. Traffic unit po. TEU, Traffic Enforcement Unit po. Under PNP po siya, sir. Okay. Traffic Enforcement Unit. Unang-unang itatanong ko po sa kanya na dapat makarating. Anyway, baka magkausap kami ngayong araw na ito. Ang sinasabi nila na basta nagpalit ng muffler, hinuhuli. Ang tanong, paano yung motorsiklo na hindi na available sa market, yung stock? Ibig sabihin pala, kung pagbabasehan ang kanyang posisyon, ibasura na lang yung mga motorsiklo na hindi available sa market ang kanilang original stock. May sagot siya dyan, sir. I'll cut you off. Ang sagot niya dyan sa'yo, sasabihin niya sa'yo, di magpagawa sila, nakagawa nga sila ng mga carbon fiber, magpagawa sila ng kamukha na original talaga. Yan, ipapasok ko ngayon sir, yung nabasa ko sa kanilang ordinansa na kapag hinuli ka dahil sa sinasabing may paglabag sa muffler, impound nila to, palitan mo ng muffler. Malinaw sir, binabanggit doon, dapat approved ng DTI ang nasabing muffler. Ngayon po, kagagaling-galing po lamang sa DTI, wala silang nire-regulate patungkol sa muffler, wala silang sinasabi kung approve or disapprove. Pangatlo, ang LTO po ang lead agency para sa regulation ng ating mga sasakyan, kasama na yung pagbibigay ng lisensya at itong pagpapatupad ng traffic laws, rules and regulations. Hindi naman tama na ang sabi ng lead agency, pasado ito kapag ka 99 decibels and below. Tapos sasabihin naman ng TEU,
led by Colonel Garcia. Hindi pwede. Magmumukhang gatasan ang mga kapatid nating motorista. Eh, sinong dapat nating sundin? Yun po. Enforcement unit ng Davao o ang LTO na siya ang inatasan ng batas na magpatupad o manguna dito sa pagpapatupad ng ganito. So, doon po sa magkaibang posisyon ng LTO at ng TEU, malinaw na malinaw po alinsunod sa batas ang pinatutupad ng LTO. Ito naman sa TEU, salungat dito. Sino po ang talo dito? Ang talo at kawawa, yung maliliit nating motorista. Gusto naman sumunod sa batas. Ang problema, may mga kawani tayo ng pamahalaan na napakasimpleng batas, hindi maipatupad ng tama at hindi maipatupad ng maayos. Colonel, okay ba yung kanilang sariling interpretation? Kaya tinanong ko sila ngayon tinatanong ko yung si TTMO at saka TEU, baka mali lang yung interpretasyon ninyo ng batas kasi nang ginawa ng konsehal namin, ng local government, yung batas, ang purpose po is the noise pollution. Eh bakit naman dumating doon sa kung papalitan mo yung muffler mo ng aftermarket na wala naman palang regulation ng DTI, paano kami makakaalam kung may DTI wala, ang daming binibenta? At yung iba pa po, galing pa po sa mga brand mismo. May mga nire-recommend silang magandang muffler Yung mga high-end, yung mga big bike. So, paano yun? Opo. Sir, tama ka, no? Iisang intensyon nitong ating pinag-uusapan. Supilin at hulihin ang maingay ang muffler. Pero hindi naiintindihan ng mga ito. Bakit? Paano mo masasabing naiintindihan mo yung intensyon ng batas o ng ordinansa? Kung wala kang batayan, ano ang sound level ng muffler na hinuhuli mo? Ibig po ba sabihin, forma lang ang titingnan mo, hindi yung talagang yung sound level na binibigay nitong mga muffler na ito? So malinaw po na mas nauunawaan ninyo yung intention ng batas at ng ordinansa. Pero sir, I hope nakita po niyo yung video ng apprehension ng mga taga CTTMO at ng mga enforcers dito sa Davao na mas magaling pa at mas may nalalaman pa yung rider dahil sa inyo dahil sa inyo po, na-attribute ko yun sa inyo, marami kang fans dito sa Davao kasi napapaintindi mo sa amin yung batas. Pero sir, yung mga argumento mo, hindi namin magamit dito sa mga taga Davao na enforcer, sir. Ang sasabihin, wala kaming pakialam kung ano ang batas ng LTO. Ang sinusunod namin, ang ordinansa na aming ipinapatupad. Ala ka po talaga kami magawa. Sir, ganito, no? Naiintindihan ko ang enforcer kasi sila taga-sunod lamang. Ang kailangan po dyan, naiintindihan ko rin si Colonel Garcia dahil pinatutupad niya lamang. Ang kakausapin po natin dito na hopefully magkaintindihan po kami ay itong head ng Committee on Transportation dito sa City Council. Si Councilor Luna Acosta po. Councilor Luna Acosta, or maybe you can also talk to our mayor ng mapaglinawan po ito. At I really believe, ayaw lang kasi magpa-interview ng konsehal namin na ito Kasi siya lang po ang makakapagbigay linaw dito sa kanyang ginawang batas na maling ini-implement ng kanyang enforcer. Sir, kayo po yung magiging anghel namin dito. Napakalami mo pong muffler na maililigtas. Alam nyo ba po ngayon, sabi nila, hindi na sila maglalayag ng kalsada ngayon. Hindi na nila magamit yung kanilang mga motor dahil bumili sila ng mamahaling muffler na hindi naman nakaka-violate sa decibel level. Pero ala kami magawa sa batas ng Davao na ito. Alam niyo po, kung yan ay makakarating kay Mayor Duterte, alam ko na yan ay itatama niya dahil kawaawa yung mga motorista na sumusunod naman sa batas. Ang problema lamang, yung ordinansa, hilaw at salungat sa pinatutupad ng LTO, which is ito yung national law. Kaya ito po ay napakalinaw. Unitin ko, sir, nandito kami sa Davao, hindi para ipagtanggol ang pasaway at lumalabag sa kanilang ordinansa. Ang gusto po natin, yung batas na pinatutupad ng LTO, ang ordinansa na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Davao City, huwag namang magbanggaan kasi kawawa naman yung mga maliliit na motorista na disiplinado at sumusunod sa batas. Nagmumukha silang gatasan. Ay, salamat po at nandiyan po kayo at baka mabigyan nyo kami ng katiwasayan ng aming pag-iisip po kasi kami po talaga, marami pong nakamotor ngayon sa Davao ang kasi pinangangalandakan nila that they will strictly implement the Bora Bora law. Wala po bang national law about Bora Bora po? Nako sir, simple lang naman yan kanina nga nabanggit mo
Kaya sabihin mo, bawal ang loud pipe, bawal ang modified muffler, bawal ang kung ano-ano pa yan. Iisa po ang dulo. Ang intensyon ng pagbabawal, huwag maingay. Dapat tama at hindi nakakabwisit sa publiko. Ayun. Paano ngayon yan? Kung hindi mo sukatin ang sound level. Opo, wala po silang gamit na ganyan eh. Yes po. Kaya, with respect to other authorities, kung hindi maunawaan itong ipinatutupad ng LTO, talagang may problema talaga dyan dahil nang napakasimpleng intindihin. Bawal ang maingay kasi nakakadisturbo, nakakabwisit. Pero paano mo malaman kung bawal nga at maingay? Sukatin mo yung sound level. Huwag yung tingnan mo yung forma. Tapos sasabihin ng TEU, dapat approve ng DTI. Alam ko, walang regulation dyan ng DTI, pero may record po ako ng video. Kausap ko ngayon ang official ng DTI, Davao City. Malinaw na malinaw po. Sinabi, dumalo sila sa pagbabalangkas ng ordinansa. Sinabi nila doon, wala silang regulation ay pinatutupad. Pero nakalagay sa ordinansa na dapat approve ng DTI. Naku. So meaning, base dito, yung kanilang pinatutupad, talagang wala magulo dahil nang pag tinanggal, in-impound ang motorsiklo mo, tinanggal ang muffler, pinapalitan mo, sabi nila approve ng DTI. Wala ngang approval na nilalabas ang DTI. Sorry kung mali ako. Baka naman sila meron diyang fabricator ng muffler at sinasabi nila, doon, authorization, doon ka bumili. Sorry kung mali ako. Oo. So, naku sir, pero wala naman siguro ganun sir dito. Pero Colonel Busita, Congressman, pwede bang kahit konti lang mapaliwanag mo sa mga kababayan namin, ano bang ibig sabihin ng modified muffler? Kasi, yun ang ibig nila sabihin ng modified muffler eh. Pag iba na yung muffler mo, modified na kaagad. Sa pagkakaalam ko, hindi naman ganun yung modified muffler eh. Ano ba talaga ang modified muffler, Congressman? Sir, para mas madali nating naintindihan, alam mo sir, ang modification, walang ipinag-iba yan sa bahay. Yung bahay mo, ipa-renovate mo, mababago ang forma. Tama po ba? Opo. Ganun din yun sa muffler. Pag minodify mo, mababago ang forma. Opo. Pinutol mo, pinaliit mo, pinahaba mo, minodify mo yung original design ng muffler. Pero sir, hindi kailangang matalino dito para maintindihan. Pag bumili ka ng buo na muffler, ikinabit mo yan, hindi yan modified. Oo, kasi Replacement yan. replacement yun. Yes. Hindi mo kinulikot. Sadyang Yes. pinalitan mo, hindi mo kinulikot, replacement ang tawag doon, hindi modified. Yes, walang modification doon. Ay, nako. And then, pag nagduda ka sir, maingay ang muffler mo, sukatin natin base sa Decibel meter. ng LTO. Oo. Pasado ka. Kasi sir, alam mo, simplihan natin sir. Yung motorsiklo mo, pinariso mo, dumaan sa tamang proseso sa LTO. Tapos, lang sila, huli ka na. Sinong masusunod ba dapat? LTO o Traffic Enforcement Unit? Ayun. Sir, eto ngayon ang tanong ng marami. Ang dami na po nilang hinuli, ang dami nang in-impound at marami pang hulihan at i-impound. Ano ang pwede namin gawin, sir? Pwede ba kaming tumanggi? Pwede ba namin saan namin pwede itong idulog? Itong pang-aabuso kung sakasakali. Sa tingin ko, this is abuse of authority eh. Kasi, saan kami pwede pumunta, sir, para magreklamo? Sir, simple lang ang sagot dyan. Ang makapangyarihan sa lokal na pamahalaan ng Davao City, walang iba kundi si Mayor Duterte. Pag naging maayos sa paniniwala niya na may mali nga, siya lang ang makakapagdikta. Itama ninyo ang ordinansa. Kawaawa ang mga kapatid nating motorista. Yun Ayun. lamang po, siya lang ang makakapagdikta. Ang kailangan lamang po, maipakita natin kay Mayor Duterte na may mali talaga doon sa ordinansa na ipinatutupad at kawaawa naman yung mga kapatid nating motorista. Colonel, hindi na kita masyadong aabalahin. Alam ko marami ka pang pupuntahan, pero mensahe mo po para sa mga enforcement unit namin na nanguhuli sa kasalukuyan, at mensahe mo po para sa mga kababayan nating mga taga-Davao na motorista po. Sa mga kapatid nating enforcers, hindi ko kayo masisi dahil kung mismo na yung inyong head
ay hindi naintindihan yung tamang pagpapatupad ng ordinansa, ay nararapat lamang na sumunod kayo. At yun ay kautusan nila. At ito po ay ayusin natin. Ang ipinapakiusap lang natin, kayo naman ay may talino. Gamitin naman po ninyo. Dahil unang-una, ang mga nabibiktima natin, mahihirap din na motorista. At sa mga kapatid nating motorista, tatag lamang po, basta manatili na sumusunod tayo sa batas. Hindi ko masabing sumusunod sa ordinansa kasi may mali nga doon sa ordinansa. Nga po eh. Oo. Opo. Basta nandito po tayo sa ngayon Opo. para alamin ang katotohanan ng mga information na ating natanggap. Ayan. At nakausapin po natin yung mga local authorities, magbabaka sakali tayo na ito ay maisaayos at hindi salungat sa pinatutupad ng LTO. At kung sakali po nasa local authorities ay hindi ito maayos, idudulog po natin ito sa butihing mayor ng Davao City, Mayor Duterte. At umaasa po tayo na mariresolve na ito. Hindi lang natin masagot po gaano katagal dahil wala naman po tayo sa posisyon para magdikta o ipilit yung ating posisyon dito sa usaping ito. Basta makakasa po kayo, sir, sa ating mga kababayan dito sa, lalong-lalo na dito sa Davao po. Oo. Ito po ang ating ginagawa, may hindi pagtatanggol sa pasaway at na violators na riders. Ang gusto lang po natin, yung ordinansa at yung pinatutupang ng LTO maging aligned. Huwag yung komplikado dahil kawawa naman yung mga motorista dahil hindi naman mayayaman yan. Kung mayaman yan, okay lang yan. Pero hindi naman kasi. Nagkotse na yan. Oo. Kawawa naman, sir. Maraming salamat po, Colonel Busita, at may isa pong tagapagtanggol na mambabatas na kagaya mo. At sir, personally, ito ay bihira pong gawin ng isang media man kasi di tayo dapat bias. Pero ako po humahanga, isa sa tagahanga ninyo sa pakikipaglaban ninyo. Ako po kasi nagmumotor din at nagkukotse rin. Ako'y nasa kalsada. At ako rin po isa sa mga, kahit na nasa media ako, isa po ako sa mga walang magawa sa pagpapatupad ng mga batas na itong questionable. Nako-question ko lang dito sa programa pero pag nahuli ako, talagang huli din. Wala akong magawa. Sir, maraming salamat po sa inyong presensya. Kami po'y susuporta sa inyo. Ako po'y nakasuporta sa inyo 100%. Tumakbo ka mang senador. I-count me in. Maalala mo, Randy Cañedo, kakampanya sa iyo pagka senador dito sa Pilipinas po. Oo. Salamat po. Mong huling masabi ko na lang po sa inyo, sa mga kapatid nating motorista, sa ating mga kababayan, hindi po namin ipinagtatanggol ang violator o ang pasaway. Isa naman po ating pamantayan, sir. Basta tama, kampi-kampi tayo. Maraming salamat po, Colonel Busita, sir. Congressman po. Maraming salamat po. Mabuhay tayo. Huwag ka ng mga di ka nag-iisa. Basta nasa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita. Nandiyan si Colonel Busita. Huwag ka ng mga di ka nag-iisa. Basta nasa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita. Nandiyan si Colonel Busita.